Ibabalik po natin ang libreng sakay. Uunahin po natin ang Metro Manila. Libreng sakay sa EDSA Carousel at iba pang consolidated franchise ng mga jeepney sa Metro Manila. Ibabalik na sa Nobyembre. Merong mga rumors, no? Meron tayong narinig, di ba? Na iba sa mga nakita ng mga Hamas, mga Pilipino, wala pa tayong verification, no? Pero nakita na ng embassy dyan. Napaulat na pagkakadakip o pagdukot sa ilang Pilipino sa Israel, hindi pa nakukumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ayan lang po yung shelter. So, pwede po kaming tumakbo dyan. Pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Ang mensahe naman po namin sa pamilya ay huwag po silang mag-alala, awat tulong ng Diyos ay ayos naman po kami dito. Ilang Filipino caregivers sa Israel pinipili pa ring manatili sa gitna ng gyera. Ang sa histopath naman, we have to get sample tissues from the body nung namatay po or no victim, tapos iproproseso po siya, makakapagtukoy kung ano yung kinamatay ng tao. Autopsy ng batang namatay umano sa sampal ng guro sa Antipolo City natapos na. Iba yung pagsusuri, kailangan pa. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Simulan natin ng Lunes sa good news. Magpapatupad ng big time rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, October 10, araw ng Martes. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 2 pesos and 45 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 5 centavos naman ang bawas sa presyo ng gasolina. 3 pisong rollback naman ang aasahan sa kerosene. Isa pang magandang balita, muling ibabalik ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, gayon din sa mga pampasaherong jeep na may consolidated franchise sa ilalim ng Service Contracting Program. Ayon sa LTFRB, isasagawa ang libreng sakay mula sa buwan ng Nobyembre hanggang Desyembre ngayong taon. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, nationwide ba ang magiging implementasyon nitong libreng sakay? Monica, ayon sa LTFRB, dito muna sa Metro Manila, ipatutupad itong libreng sakay sa ilalim niya ng Service Contracting Program dahil narito daw sa NCR ang bulto ng mga commuters. Gayunman, nahanap ng paraan ang ahensya para maipatupad rin itong libreng sakay maging sa mga probinsya. Aarangkada ng muli ang libreng sakay ng LTFRB sa EDSA Carousel maging sa mga pampasaherong jeep na mayroong consolidated franchise. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, i-release na ngayong buwan ang nasa 1.3 billion pesos na pondo para sa Service Contracting Program. Muling ibabalik ang libreng sakay sa darating na Nobyembre, natatagal hanggang sa Disyembre ngayong taon. Ibabalik po natin ang libreng sakay. Uunahin po natin ang Metro Manila. Kasama po ang mga jeepneys. Hindi po katulad noon na nalimit lang sa carousel. Ngayon po, pati mga jeepneys kasama po sa libreng sakay. Yung mga nag-cooperate, yung mga nag-organize na as a cooperative, sila po ang may priority dito. Yung mga kooperatiba na not necessarily nag-modernize, but those who have organized themselves into a cooperative, consolidate po, sila po yung may priority dito sa pondong ito. Dahil dito, makakatipid na naman ng pamasahe ang mga kababayan nating commuter, lalo pa ang mga araw-araw na ulit na pumapasok sa trabaho at sa eskwelahan. Makakatulong po yun kasi katulad namin
sa mga teachers, makakatulong po siya kasi bawas din pamasahe. At saka kung libre na to, ngayon nagbabayad kasi kami, so kung libre na to, mas masisave namin yung pera namin at mas magagastos para sa ibang mga bagay. Malaking tulong yun sa amin, lalo na pagka nagbabiyahe. Bali, kung ibabalik nga yung libre, marami makikinabang na tao na tsaka makakatipid ng pamasahe. Bilang estudyante, makakatipid po ako sa pamasahe, tsaka ma-maximize ko po yung baon ko. Sa ibang tao din po, lalo na tumataas po yung mga bilihin, yung natitira po para sa kanila, sa sinasahod nila, hindi na rin po sumasapat kung tutuusin. Samantala, sinimulan na rin patupad kahapon ng mga jeepney driver ang pisong provisional fare, kung saan 13 pesos na ang minimum na pamasahe sa mga traditional na jeep, habang 15 pesos naman ang modern jeepney. Ayon sa LTFRB, hindi na kailangan pa na maglabas ng bagong taripa. Gayunman, dapat pa rin ipaskil ng mga super sa loob ng jeep ang kopya ng memo para sa provisional fare. Ay, malaking bagay po yun. Kasi maka 200 pasahero ko, di 200 dagdag. Dahil grabe yung tinaas ng gas. Bababa 50 centavos. Kaya malaking bagay yung piso. Parang wala pa rin, pero okay lang. Kahit paano, mayroon pandagdag sa kita. Tapos, siyempre, sa hirap ng biyahe, hindi naman pare-pares nagbabayad ang tama yung pasahero eh. Dahil yung iba, hindi pa alam eh. Tsaga-tsaga lang. Monica, ayon sa LTFRB, mananatili ang pisong provisional fare habang hindi pa na-establish o stabilize ang presyo ng produktong petrolyo. At bagamat ipinatutupad ang pisong provisional fare, ayon sa LTFRB, itutuloy nila ang pagdinig doon sa mga petisyon ng ating mga kababayan o mga transport group na taas pasahe. So muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Puspusan ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda na nabangga ng foreign oil tanker sa Pangasinan noong 1 linggo. Sinabi ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nais nilang ma-recover ang FB Derin upang magamit ring ebidensya sa mga kaso maaaring isampak kaugnay sa insidente. Ayon kay Tariela, desidido silang panagutan ang nanagasa sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda na nagresulta sa pagkasawi sa 3 sakay nito. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanapin at bilangin ang lahat ng Pilipino sa Israel. Patuloy naman ang pagsisikap ng Department of Foreign Affairs na alamin ang sitwasyon ng mga kababayan doon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Merong mga rumors, no? Meron tayong narinig, di ba? Na iba sa mga nakita ng mga Hamas, mga Pilipino, wala pa tayong verification, no? Pero nakipag-ugnayan ng embassy dyan. Patuloy na kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs ang ulat na may nadakip na mga Pilipino sa gitna ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Undersecretary Eduardo De Vega, karamihan naman sa mga Pilipino ay nasa Tel Aviv at nasa 150 Filipinos lang ang nasa Gaza Strip. Sa kabila nito, ayon sa DFA, may contingency plan sila para sa mga Pilipinong dapat ilikas sakaling lumala ang sitwasyon sa Israel. Hindi lang pag may gera na may contingency plan. 365 days planado yung contingency plan in coordination with the government kung saan gagala, kung saan sila pupunta. Kung kinakailangan ay handaan niya ang DFA na magpatupad ng mandatory repatriation ng mga Pilipino. Wala pa nagpaparinig na gusto magpa-repatriate, pero kung gusto ma-repatriate, kung gusto mauwi sa Pilipinas, kami na rin ang gagastos para sa kanila. Sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may unaccounted pa na 5 Pilipino na patuloy na hinahanap at may naiulat rin na isang nasugatan sa gitna ng nangyayaring conflict. If I am right, siya ay nasa atin ng nasa Iquilog Hospital na. Kung siya yung tinutukoy yung tinamaan ng bala and he is recovering.
Ayon sa OWA, naghihintay rin sila ng go signal sakaling kinakailangang ilikas na ang mga Pilipino. Pero ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sa kanilang karanasan, ang mga Pilipino ay nagpapalipat lamang ng ligtas na lugar na malayo sa gulo at hindi humihiling ng repatriation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mayroong 25 Pinoy sa Gaza ang humiling ng repatriation bunsod ng nangyayaring bakbakan sa pagitan ng Israel at militant group na Hamas. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nakatanggap na ng request ang Philippine Embassy sa Amman, Jordan mula sa mga Pinoy sa Gaza na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Sa kabila nito ay may ilan pa rin Pinoy doon ang hindi pa makapagdesisyon kung sasama sa repatriation. Kasalukuyan pang biniberipika ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa isang Pinoy sa Israel na umano'y nakunan sa isang video na sinasabing hawak ng mga armadong grupo. Ayon sa DFA, isang Pilipina na naririto sa Pilipinas ang dumulog sa embahada sa Israel matapos umanong makilala sa kumakalat na video ang mukha ng kanyang asawa na sinasabing dinala sa Gaza. Naiparating ang impormasyon sa Israel military authorities, gayunman kinakailangan pa rin itong i-verify dahil ayon sa DFA, hindi lamang ang video ang pagbabatay ng identity ng ating mga kababayan doon. Pinipili pa rin ng mga Pilipino caregiver sa Israel na manatili sa bansa sa gitna ng matinding gulong sumiklab sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Ayon sa kanila, tiwala sila sa kakayanan ng Israel na depensahan ang mga residente sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tapos, kasi southern part po ako, hindi ganun kalayo yung distance ko. Yun, naririnig ko yung helicopter. Nagsisend ng mga sundalo papunta doon sa Gaza. Hindi po ako ganun kalayo doon sa Gaza. Nasa mga 25 kilometers from my place now. 1 taon at 4 na buwan pa lang sa Hadarom, Israel, si Milagros Vere, isang caregiver. Sa kabila ng hindi inaasahang pag-atake ng Hamas militants sa Israel noong Sabado, October 7, kung saan daan-daan na ang nasawi, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo bilang taga-alaga. Nangangamba man para sa kanyang seguridad, tiwala siya na kayang depensahan ng Israel ang mga residente at mamamayan nito. Itong village po, nag-a-announce po sila na kung sinong gustong pumunta ng shelter pagka na po talaga yung sitwasyon. Severe yung sitwasyon dito. Ayan lang po yung shelter. Ayan ang masyado yan. Yun, naririnig nyo yung sabog ulit. Ayan lang po yung shelter. So pwede po kami tumakbo dyan pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Ganito rin ang paniniwala ng iba pang kababayang caregiver sa bansa. Ang mensahe naman po namin sa pamilya ay huwag po silang mag-alala, awat tulong ng Diyos ay ayos naman po kami dito at may tiwala po kami sa depensa ng Israel na kaya nilang protektaan ang bansa. Sa ulat ng Philippine Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 30,000 ang bilang ng overseas Filipino workers sa Israel. Karamihan sa mga ito ay caregivers, samantalang ang iba naman ay hotel workers. Mayorya rin ng mga kababayan nasa Tel Aviv at Jerusalem, Israel. Bagaman may ilang nangangamba para sa kanilang seguridad, wala pang Pinoy sa Israel ang nagpapasaklolo sa Philippine government upang makauwi pabalik ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay pa ngayon ng mga pulis ng Antipolo City ang resulta ng autopsy sa pagkamatay ng 14 anyos na si Francis Gumikib na namatay umano sa pananakit ng guro sa Antipolo City. Ito ang kanilang gagawin basihan kung anong reklamo ang maaaring isampa ng pamilya laban sa guro. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang malinaw dito is nagkaroon nga ng physical na contact yung ating
suspect na teacher doon sa estudyante. Pero kung ang inaalam natin ngayon is meron bang direct relationship yung pananakit or pagbuhat ng kamay na yan, hindi pa mapagpasyahan sa ngayon ng mga otoridad kung ano ang tamang reklamo na maaaring isampa sa guro na nanakit umano kay Francis J. Gumikib. Bagamat naniniwala ang pamilya nito na ang pananakit ng nasabing guro ang naging sanhi ng pagkamatay nito, kailangan pang hintayin ang autopsy report upang matukoy kung may direkta itong kinalaman sa pagkasawi ng bata. Dalawa lang po yung ating tinitingnan na maaari nating i-file, no? Pag mapatunayan natin na yung actual slapping is naka-apekto nga o na naging proximate cause ng pagkamatay ng bata, sasampahan po natin siya ng complaint na homicide in relation to child abuse, no? Pero pag napakita natin doon sa autopsy, sa medical legal na hindi siya directly connected, sasamparin pa rin natin siya ng kaso ng anti-child abuse, yung other forms ng anti-child abuse. Sa ngayon, nananatiling person of interest ang teacher dahil wala pang naisasampang complaint o warrant laban sa kanya. Sa amin hanggang sa ngayon, yes, he is a person of interest. Pero wala pa tayong pinanghawakan why do we need to restrict her of her movements. Kasi wala tayong legal grounds to hold her. Kasi nga, wala pa naman tayong nasasampang complaint. At isa pa, wala pa rin warrant na lumalabas sa kanya. So definitely, she is a free citizen. Habang hinihintay ang autopsy report, binibigyan muna nila ng panahon ang pamilya na magluksa bago mag-file ng complaint. Dagdag ni Police Lieutenant Colonel Manongdo, nakahanda silang i-assist ang pamilya at i-turn over ang kanilang hawak na records sakaling nais itong magsampa ng mas mabigat na kaso o dumulog sa iba pang ahensya. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang isinagawang autopsy sa batang namatay sa umano'y sampal ng guro sa Antipolo City. Gayunman, may mga kailangan pang isagawang pagsusuri upang mabatid ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Yung sa lungs niya, nakakita kami na pulmonary tuberculosis. Mayroong tuberculosis si Francis J. Gumikib, ang batang namatay umano sa pananakit ng guro sa Antipolo City. Ito ang kinumpirma ni Forensic Group Medical Legal Chief Dr. Hector Sora matapos na makitaan ang infeksyon sa baga. Bagamat natapos na ang isinagawang autopsy sa bata, hindi pa nila maiilabas ang resulta nito dahil hinihintay pa nila ang resulta ng histopathology exam. Yung autopsy grossly po. So, by the naked eye, kung ano yung findings namin during autopsy, for example, may mga physical injury, or sabihin natin sa mga natural cause, sa inatake sa puso. So, makikita kami po sa heart niya ng mga findings na nagsasabi na inatake siya sa puso. Ang sa histopath naman, we have to get sample tissues from the body nung namatay po or ng victim, tapos iproproseso po siya. Ipaprocess para maging slides, makakapagtukoy kung ano yung kinamatay ng tao po. Gayunman, sinabi ni Dr. Sora na malabong maging sanhi ng pagdurugo ng utak ang pagkakaroon ng tuberculosis. Infection kasi ang TB, so hindi siya magkakos ng bleeding. Ang resulta ng autopsy sa biktima ang hinihintay ng Antipolo Police para masampahan ng kaso ang guro na umano'y nanampal sa estudyante. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko sa mga natatanggap na link kaugnay sa datos na nahack mula sa sistema ng PhilHealth. Ayon naman sa National Privacy Commission, maaari ding gamitin ang mga datos ng PhilHealth members para sa mga bogus claims. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So, babala po sa ating mga kababayan na mag-ingat po dahil yung mismong information ay ginagamit nitong mga cyber criminals upang gawing bait for you to click on it
in order to enter your system. Gagamitin ng mga hacker ang mga datos na nakuha nito sa PhilHealth para magkapera ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Base sa ulat ng PhilHealth, kasama sa napasakamay ng tinatawag na Medusa Hacking Group ang mga impormasyon ng mga miyembro ng ahensya gaya ng identification number, pangalan, kasarian, birth date at address. Ayon sa DICT, posibleng direkta nila itong ibenta sa mga scammer. Maaari din nilang ilagay ng mga hacker ang mga nag-leak na data para makakuha ng mga ibang impormasyon. Nakita namin na may kargadong malware ang mga files na yon. So ito ngayon ginagamit itong criminal organization, no? Ginagawang pain itong supposed data leak para yung mga curious na nandiyan ba yung pangalan ko dyan sa listahan na yan, andito yung listahan at pwede natin i-download. Naka-embed doon yung backdoor, naka-embed doon yung malicious software na pwedeng pumasok sa computer nyo once i-download nyo o once i-click nyo yung link. Ayon naman sa National Privacy Commission o NPC, nasa 700 gigabytes ang nakuha ng mga hacker na ngayon ay nasa dark web na. Nasa 421,000 files ang laman nito na tila may kasamang mga report sa mga PhilHealth claims. Posible rin nilang magamit ang mga impormasyong ito para makakuha ng claims. Well, magagamit niya yung information na to, no? Hindi ko lang alam kung kompleto yung data. Pero hindi lang naman kasi ito yung unang breach natin, no? Meron pa tayong previous na breach, and if meron kang ganong data set, if you combine everything, mas marami ka nang alam dun sa isang tao. No, kung magiging successful yung fraudulent claim o hindi, siguro largely it will depend na rin sa mas pinaigting na verification na gagawin ng PhilHealth. Tiniyak naman ng PhilHealth na mahigpit ang kanilang sistema para matiyak na totoo ang mga ipapasang claims sa kanila. Sabihin na natin na mag-fabricate sila ng claim, no? Pag natanggap naman yan sa PhilHealth, napakamasusi ng ating adjudication process. So, malalaman natin kung bogus yung claim na yan. Ayon sa DICT, mula sa 1 bilyong piso noong 2022, ay lumiit na ang kanilang pondo sa 300 milyong piso para sa 2024. Paano po natin lalabanan ang kalaban kung hindi tayo bibigyan ng bala, hindi tayo bibigyan ng armas, hindi tayo bibigyan ng sundalo na matrain upang tugisin mga ito? Ayon sa PhilHealth, kung makatatanggap ng kaduda-dudang tawag, link o text, ay huwag nang sagutin o i-click ang mga ito para huwag nang makompromiso ang inyong mga personal na impormasyon. Mas makabubuti rin na palitan ang inyong mga password, lalo na sa inyong mga account sa ahensya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang tumulong ang Philippine National Police sa investigasyon ng cyber attack sa PhilHealth. Ayon sa Philippine National Police, may sapat na kasanayan ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So, yung ating PNP Anti-Cybercrime po is closely coordinating po sa mga concerned agencies po. Nag-a-address po dito sa mga kaso na ito at kapag kailangan po ng tulong ng PNP ay magpo-provide po tayo ng ating expertise. May mga eksperto ang Philippine National Police na maaaring makatulong upang maresolba ang suliranin sa malware ng Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, pwede nilang ipadala ang mga ito sa PhilHealth. Kailangan po talaga ng technical expertise dito at yung PNP naman natin ay capable naman po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na marami ng IT programmer ang PNP Anti-Cybercrime Group na makatutulong sa ganitong problema. Nagpapasalamat tayo doon sa tulong ng DICT na patuloy tayong binibigyan ng mga bagong equipment at in terms of training po, may mga tinatap at may mga kinukuha na po tayo sila sa atin ng mga personnel para i-train po to address this cybersecurity concern. Una nang sinabi ng Philippine National Police na tutukuyin nila sa lalong madaling panahon ang nasa likod ng ransomware attack sa PhilHealth.
Pagkakakulong naman ng hanggang 20 taon ang posibleng kaharapin ng hacker sakaling ma-convict sa kasong kriminal at sibil kaugnay sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Mariel, ang Australia ba, ano ang reaksyon o may pinaatbot bang tulong sa Israel kaugnay nitong conflict sa Gaza? Bernard, ang Australian government nga ay magbibigay ng tinatayang $32.2 million sa occupied Palestinian territories sa taong 2023 hanggang 2024. Ang Australia ay committed sa pagtulong sa mga Palestinian at parte na nga rito ang two-state solution kung saan inaasamang pagkakaroon ng kapayapaan sa coexistence ng Israel at ng future Palestinian state kasama ng pagkakaroon ng internationally recognized borders. Bernard? Sige Mariel, at ilahad mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Malapit nang dumating sa Israel ang ilang military ships at aircrafts ng Estados Unidos. Samantala, naniniwala si U.S. Secretary of State Antony Blinken na maaaring ginawa ng Hamas ang pag-atake upang pigilan ang pakikipagsundo ng Israel sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Justin Masakayan. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Ipapadala ng Estados Unidos ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean malapit sa Israel. Ito ay matapos ipahayag ni United States President Joe Biden ang suporta ng bansa sa Israel matapos ang ginawang pag-atake dito ng Palestinian terrorist group na Hamas. Malapit na rin ang pagdating ng iba't ibang US Navy aircraft gaya ng US Air Force F-35, F-15, F-16 at A-10 fighter aircraft squadrons sa rehiyon. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. Naniniwala naman si U.S. Secretary of State Antony Blinken na maaaring ang layon ng Hamas sa paglusob sa Israel ay upang pigilin ang pakikipagkasundo nito sa Saudi Arabia at iba pang bansa. Noong nakaraang buwan ay nabanggit ni Israel President Benjamin Netanyahu na posibleng magkasundo na ang Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, bukod sa pagharang ng kasunduan ng Israel sa ibang bansa, ang ginawang paglusob ay bunga ng panganib sa Al-Aqsa Mosque at ang patuloy na pagharang ng Israel sa Gaza. Samantala, wala pang nakikitang pruweba ang Estados Unidos na sangkot ang Iran sa pinakahuling paglusob, bagamat may matagal na ugnayan na ang Iran at Hamas. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag na ng suporta si United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak sa Israel, bunsod ng pag-atake ng Hamas militants sa Israel. Samantala, naiulat ang isang British national na nasawi at isa pa ang nawawala sa gitna ng giyera. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support as Israel defends itself against these appalling attacks. We will do everything that we can to help. Buo ang suporta ng United Kingdom sa Israel. Ayon kay UK Prime Minister Rishi Sunak, tatayo itong kasama ng Israel ng walang anumang pag-aalinlangan sa mga acts of terror na ginagawa ng Hamas militants ngayon sa Israel. Ibibigay din umano ng UK ang pangangailangan ng Israel ayon sa isang pahayag ng Downing Street Office matapos ang isang phone call sa pagitan ng dalawang leader.
Nakikipag-ugnayan din ng Foreign Ministry ng UK sa Israeli counterpart nito ukol sa estado ng mga British national sa naturang bansa. Napag-alamang isang Briton ang namatay habang isa naman ay nawawala. Tinatayang nasa 1,000 na ang nasawi sa Israel at Gaza dulot ng gera na nangyayari sa bansa. Upang wag nang magkaroon ng regional escalation, hinimok naman ng UK at mga kaalyado nito na iwasan ng palalain ng sitwasyon at wag itong gawing oportunidad upang magudyok ng karagdagang karahasan. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad ang Amazon ng 2 satellites gamit ang Atlas V rocket mula sa Cape Canaveral sa Florida noong Biyernes, October 6, 2:06 p.m. local time. Tinawag ito ni Amazon CEO Jeff Bezos na Project Kuiper na may layong makapag-provide ng fast and affordable broadband sa buong mundo. Ito rin ay nakikipagkompetensya sa Starlink ni Tesla CEO Elon Musk at ayon pa nga kay Bezos, maabot nito ang mga unserved and underserved communities dahil sa 3,200 satellites nito sa low Earth orbit. Inaasahan namang sisimula ng Kuiper project ang first operational satellites nito early 2024 at ang initial tests nito sa mga customers sa katapusan ng susunod taon. Nag-issue ng tsunami advisory ang Japan sa mga coastal region nito kasunod ng ilang mabababaw na paglindol sa Izu Island sa Pacific Ocean. Nai-report ng US Geological Survey ang ilang pagyanig na may lakas na 5.4 magnitude tremor alas 5 ng umaga sa Izu Island. Subalit ayon sa mga seismologists, wala namang agarang pinsalang naidulot ang mga pagyanig. Hinimok naman ang mga residente sa coastal area sa Tateyama City sa Chiba na mag-evacuate matapos ang advisory ayon kay JMA official Toshihiro Shimoyama. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Umabot na sa 30 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa 1.5 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs na nagsagawa ng pagdinig kaugnay nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa loob lamang ng 5 linggo, naka 1.3 tons na po ang nahuhuli. 1.5 taon pa lamang sa administrasyon ng ating President BBM. The street value of the shabu is over 30 billion pesos. Isang public hearing ang binuksan ng House Committee on Dangerous Drugs kaugnay ng daang-daang kilo ng shabu na nasabat ng mga otoridad sa magkakaibang petsa sa Pampanga. Gayon din ang natuklasang bilyong pisong halaga ng iligal na droga na tinangkang ilusot sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, nasa 4.4 tons ng shabu at 3 tons ng dried marijuana leaves na ang nasabat ng mga otoridad mula July 1, 2022. Nagkakahalaga ang natimbog na shabu ng 30 billion pesos. Layo naman ng pagdinig na alamin kung papaano at bakit nagpapatuloy na maging destinasyon ng iligal na droga ang bansa. Sisikapin ding alamin kung sino-sino mga personalidad ang nasa likod ng drug shipments na ito. October 4 nang madiskubre ang mahigit 323 kilos na shabu na itinago sa tapang baka at binalot ng carbon paper at aluminum foil sa MICP. Iba pa ito sa 530 kilos ng suspected methamphetamine hydrochloride na nasabat naman ng mga otoridad sa isang warehouse sa San Jose, Malinaw, Mexico City, Pampanga noong Setyembre. Gayon din ang ginawang illegal drug operation ng mga otoridad sa Mabalacat, Pampanga noong August 25. This is a motu proprio hearing for transparency and accountability. We want to find out the circumstances surrounding the 3 very recent apprehensions. Nababahala naman si Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na may ilang bahagi ng Pampanga ang ginagamit upang maipuslit ang mga iligal na droga.
we will dig deeper and uncover the mystery behind this smuggling, because I believe that there are personalities who are knowingly facilitated this shipment. Samantala, humiling naman ng executive session ang law enforcement agencies. Ito ay upang masagot ng detalyado ang ilan sa mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng isinagawang illegal drug operations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ng isang mambabatas sa tapyasan ng panukalang confidential funds ng isang civilian agency at ilipat sa National Bureau of Investigation. Samantala, isinawalit naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang isang racket ng mga foreign national na tila pinagkakakitaan umano ng mga abogado sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. DOJ Cybercrime Office at ang NBI Cybercrime Office ay nangangailangan po talaga ng tulong. So kung ano hong pwedeng bigay sa amin ng Senado, malaking tulong po sa amin yan. Suportado ng ilang senador na madagdagan ng pondo ng National Bureau of Investigation o NBI para sa susunod na taon. Sa budget hearing ng Department of Justice o DOJ sa Senado, sinabi ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na kulang din sila sa mga makabagong gamit at tauhan gaya ng cybercrime prosecutors. Mula sa 4.5 billion pesos na panukalang pondo para sa NBI sa susunod na taon, 175 million pesos ang nakalaan sa Confidential at Intelligence Fund, habang nasa 475,000 pesos lamang ang para sa Office of the Cybercrime ng DOJ. 90% po meron ng cybercrime content. May cyber content na po ang halos lahat ng krimen. In fact, yung mga hold up po ng bangko, wala na ho tayo naririnig na pumapasok sa bangko upang may hawak na baril. Ang nangyayari po sa mga computer po natin tsaka sa telepono, ninanakaw ang pera. Ako, medyo allergic ang Senado kasi doon sa mga other agencies, civilian in nature, that are asking for intel funds or confidential funds. But I think for this purpose, I think it's justified, no? Ang Office of the Solicitor General nakahandaan nila at ipinapaubaya na sa mga mambabatas kung tatanggalin ang kanilang hiniling na 19 million pesos na confidential funds para ilipat sa mga nangangailangang ahensya. Suwestyo naman ni Senator Raffy Tulfo, tapyasan na ang 50 million pesos na panukalang confidential funds ng Department of Agriculture papunta sa NBI para mas mapalakas pa ang ahensya gaya sa pag-hire ng mas maraming NBI agents at pagpapataas ng kanilang sweldo. Totoo po yun, sir. Ang NBI agents nationwide, wala pang 500. Ang training natin ay ginagawa natin kung makakaipon tayo ng tamang recruits. Sa recruitment naman natin, hindi na naging attractive dahil mababa po ang entry level. I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa Confi funds, i-transfer natin ilan doon sa NBI. Siguro i-distribute natin. Pero para sa akin kasi, really it doesn't make sense na yung DA magkakaroon ng confidential funds. Ayon kay Secretary Remulla, nasa 290 million pesos ang hiniling nilang budget para sa training fees ng NBI agents, pero 8 million pesos lamang ang inaprubahan ng Budget Department. Kaya umaapela ang kalihim sa mga senador na maibalik man lang ang 290 million pesos at madagdagan ng 100 million pesos bilang suporta sa NBI Academy. Nangako naman si Senator Juan Edgardo Sani Angara na gagawa nito ng paraan. Sa katunayan, para sa 2023 budget, nasa 500 billion pesos anya ang idinagdag na pondo ng Senado para sa NBI. Samantala, isiniwalat din ni Secretary Remulla ang tinatawag na Demanda Me Scheme, kung saan nagbabayad ang mga foreign nationals sa mga abogado sa Pilipinas para maghain ng kaso laban sa kanila para manatili pa sa bansa. Sa ilalim kasi ng batas, hindi maaaring ipa-deport ang isang dayuhan kapag may pending pa itong kaso sa Pilipinas. Nang narata po namin, minsan kalahati po na nandun nakakulong, may kaso na sila po nagpapafile para hindi sila umalis. Kaya meron na ho tayong pinaalis no na Japanese na sila po ay nag-file ng 12 cases against themselves para hindi po sila umalis dito. Ang ginawa po namin, tinrabaho namin, pinag-aralan namin bawat kaso, pinadismiss namin isa-isa yung mga kaso. So para naging ano ho yan, pangkabuhayan package na din ng mga lawyers? Oo, pangkabuhayan po talaga. May demanda, may package po na ginagawa ang mga lawyers minsan para hindi ho mapa-deport yung mga tao.
Ayon sa NBI, mahigit kalahati sa mga nakadetene ngayon sa NBI Detention Center ay mga Chinese national. Ayon sa kalihim, hindi rin anya binibilisan ng Chinese authorities ang pag-aasikaso sa mga dokumento ng mga Chinese national na nakadetene sa Pilipinas, kaya mas napapatagal ang deportation sa mga ito. Kaya panukala ni Secretary Remulla magkaroon ng batas na agarang magwe-waive sa mga kasong inihahain ng mga foreign national laban sa kanilang sarili. Ganoon din ang pagpapataw ng mas malaking multa sa mga abogado na mag-aasiste sa mga dayuhan na sangkot sa Demand-a-Me scheme. Sa huli, inendorso sa plenaryo ng subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget para sa DOJ na 34.4 billion pesos. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa ngayong hapon ang clarificatory hearing kaugnay sa mga reklamo laban sa lider at ilang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Department of Justice. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang nangyari o may naresolba ba sa pagdinig ngayong araw? Monica, sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung ano yung partikular na bagay o issue na naresolba dahil inaasahan pa natin na magbibigay ng opisyal na pahayag ang Department of Justice o DOJ. Wala din tayo kanina, Monica, na nakapanayam mula sa itong grupo ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Bagamat sinusubukan natin silang makuna ng pahayag, Monica. At pero kanina nga ay, Monica, personal itong dumalo si Jerin Esquilario. Ito yung kinikilalang ang leader ng Socorro Bayanihan Services Inc. dito sa clarificatory hearing kaugnay sa mga reklamong inihain sa kanila. Dahil ito sa mga sinasabing pang-aabuso na nagawa nitong grupo na ito. At kasama din niya, Monica, itong si Mamerto Galanida. Ito yung dating mayor ng Socorro, nakasalukuyan namang vice president ng grupo, nakasama rin sa mga inireklamo. Galing pa sila, Monica, ng Senado kung saan sila ay kasalukuyang nakakulong matapos silang i-contempt ng Senado noong nakaraang pagdinig. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesman Assistant Secretary Miko Clavano, pagkatapos, Monica, ng clarificatory hearing kanina ay tatakda ng panel of prosecutors na may hawak sa mga reklamo ang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamo laban sa leader ng Socorro Bayanihan Services Inc. at gayon din sa ilan nilang mga kasamahan na kasama sa inireklamo. Ang process kasi dyan, kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung BI. No? So, ngayon, magsasubmit pa sila ng mga ibang or magsasuggest pa yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents para mas maganda yung decision niya sa resolution. Monica, inilipat nga yung itong mga reklamo mula sa Provincial Prosecutor's Office ng Surigao del Norte dito na ngayon sa DOJ Main Office. Dagdag pa ng DOJ, ang target nilang ay magkakaroon ng resolusyon ang mga reklamo sa susunod na buwan. May mga karagdagan din umanong reklamo na ihahain ang National Bureau of Investigation o NBI. May mga bagong aligasyon laban sa mga respondents. So magpa-file po yung ating mga yun NBI, assisted po by prosecutors, at bibigyan po ng oras sumagot yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po to, alam namin ang timeline, kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng mga ito ay kidnapping, serious illegal detention, paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination. Dumalo din na, Monica, kanina ang ilan pang mga testigo dito nga sa sinasabing pang-aabuso nitong grupong ito sa ilan nilang mga miyembro dyan sa komunidad o bayan ng Socorro. Kabilang, Monica, sa complainant nitong mga reklamo na ito na nakahain ngayon sa Department of Justice ay ang mayor ng Socorro, itong incumbent, at ganyan din ang National Bureau of Investigation. At pagkatapos nga kanina, Monica, ng clarificatory hearing ay agad na umalis itong dinala ng Sergeant at Arms o mga tauhan ng Senado
itong si Senior Aguila pabalik diyan sa Senado, Monica, kung saan sila ay nakadetine pansamantala. At ito namang mga witnesses na kinausap din kanina ay ibinalik naman sila sa kustodiya ng IACAT, itong Interagency Committee Against Trafficking, kung saan inaasahan natin, Monica, na sa darating na Huwebes, October 12 ay magkakaroon muli ng clarificatory hearing bago ang inaasahan nating formal na pagtatakda ng panel of prosecutors ng pagdinig dito sa mga reklamo laban sa leader ng SBSI o itong Socorro at sa kanilang mga ilan pang miyembro na inirereklamo din. Yan muna ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nagkaaberya ang serbisyo ng electronic wallet na GCash ngayong araw. Ilang users ang nagreklamo dahil hindi ma-access ang application at hindi makapagproseso ng kanilang mga transaksyon. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng GCash, sinabi nito na nakararanas ng intermittent access sa ilan sa kanilang services. Gayunman, inaayos na nila ito upang maibalik ang serbisyo sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ng GCash na nananatiling ligtas ang pondo ng mga user. Hinihikaya ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga manufacturers at retailers na i-round off sa 25 centavos ang presyuhan ng mga produkto upang madaling suklian ng barya. Ayon naman sa isang grupo ng mga supermarket, matagal na nilang ginagawa ang ganitong sistema. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Ang roundup scheme po ito na pinopropose ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay yung voluntary na pag-round up or down to the by the centavo, by 25 centavos para sa mga bilihin po. Mahirap para kay Ani bilang isang cashier ang magsukli ng eksakto sa pinagtatrabuhan niyang supermarket sa Quezon City kapag kulang sa barya. Importante po kasi po minsan pagka yung may butal-butal po, tapos mahirap po magsukli. Minsan kulang yung nagiging sukli namin or minsan sumusobra din po. Cents po, 5 cents tsaka 10 cents. Yun po yung wala. Isa si Aling Irene Olalia na taga Sampaloc, Manila, suki na ng mga barya na galing sa mga sukli sa kanyang mga pinagbilhan sa palengke, groceries o mga drugstore. Inihuhulog na lang niya ito sa mga donation box para mapakinabangan pa. Marami na akong coins. Oo. So, ganun ginagawa ko na lang. Nire-recycle na lang yung coins para gamitin din ng ating mga sa ibang establishment. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, kailangan matutong mag-round off ang mga manufacturer at retailer sa 25 centavos ang presyuhan ng kanilang mga produkto upang mapadali ang pagsusukli. Halimbawa, kung ang presyo ng isang produkto ay 36 pesos and 18 centavos, yung 18 centavos ay ira-round off nila pataas kaya magiging 36 pesos and 25 centavos. Pero kung ang presyo naman ng produkto ay 36 pesos and 6 centavos, ira-round off naman ito pababa kaya magiging 36 pesos na lang. For the DTI, this is a voluntary scheme. Hindi naman po ito natin mandatory na ipatutupad. Samantala, ayon naman sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, matagal na nilang ginagawa na i-round off sa 25 centavos ang mga butal na presyo ng kanilang mga paninda sa groceries. Dahil malaking bagay nakita din ito ng ilang tindahan na kumikita ng pasenti-sentimo na presyo. Now, ang DTI saying that, i-round off, we've been doing that for the longest time, no? Kasi nga, kulang ang cheese at 5 centimos na panukli. 25 centavos, there's enough. That's why we round off to the nearest 25 centavos. Tinatanggap din aniya nila ang mga 25 centavos na barya na binabayad ng mga mamimili. Sa supermarket, tatanggapin namin ng taus-puso para meron kaming panukli para sa inyo. Diba? So kung every 2 weeks nag-clear tayo ng barya sa bahay, may extra na tayong panggastos, meron pa tayong panukling, sukling makukuha na eksakto from the retailers. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagtapos sa pang-17 pwesto ang Pilipinas sa katatapos na Asian Games na idinaw sa Hangzhou, China mula September 23 hanggang kahapon October 8. 4 na gintong medalya ang naiuwi ng Pinoy athletes, 2 silver at 12 bronze. Nakakuha ng gold medal sina EJ Obiena para sa pole vault, Meggy Ochoa at Annie Ramirez sa Brazilian Jiu-Jitsu at ang Gilas Pilipinas na nagkampiyon sa basketball. Overall champion naman ang host country na China, pumangalawa ang Japan, pangatlo ang South Korea na sinundan ng India at Uzbekistan. Makikipagsabayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa muling pagbubukas ng UNTV Cup, ang liga ng mga public servant ngayong Oktubre. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. Napakagandang proyekto ito ng UNTV dahil malaking tulong to sa mga beneficiaries ng bawat teams. So yun yung pinakamalaking bagay sa ligang ito. Matapos ang ilang taong paghihintay, matutunghayan na ang kupunan ng Department of Foreign Affairs na makikipagbakbakan sa hardcourt sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 10. Ayon kay DFA coach Gazali Vien Gandarosa, taong 2015 pa sinubukan nilang mapasama sa liga. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang makapasok sa UNTV Cup sa unang pagkakataon. Marami munang pinagdaanan ang ahensya upang makabuo ng anila ay solid team na kayang makipagsabayan sa kalidad ng plays ng iba't ibang kupunan sa Liga ng Public Servant. Nagkaroon kami ng tryouts sa office, tapos may recruitment galing sa labas. Actually, di naman masyado well-known yung mga players namin na na-recruit, pero malaking tulong sila sa team namin. At dahil papalapit na ang liga, puspusan ang kanilang pag-iensayo upang maihanda ang bawat miyembro ng team. Katunayan, sumalang na sila sa tune-up games sa iba pang kupunan nitong buwan ng Agosto. Ayon pa kay Coach Gandarosa, tinitiyak nilang hindi makaapekto ang kanilang pag-iensayo sa trabaho. Actually, di pa rin naman namin pinapabayaan mga work namin, ang practices namin during after office hours, and ginagawa namin twice a week na ngayon yung practice namin dahil napapalapit na po yung liga natin. Sabi pa ni Coach Gandarosa, excited na ang kanilang team dahil inspirado ang mga ito para sa kanilang matutulungan na napiling beneficiary. At syempre para makapagpasaya na rin sa kanilang mga taga-suporta at taga-subaybay ng UNTV Cup. Abangan ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 10 sa darating na October 30, 2023 sa Araneta Coliseum, kung saan 14 na kupunan ang maglalaban sa hardcourt para sa iisang layunin, ang makatulong sa kapwa. Gladys Tumabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaahalagahan. Breaking news sa kapapasok lang po na balita. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspinde kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III kasunod na mga aligasyon ng korupsyon. Sa inilabas na pahayag ng palasyo, sinabi nito na pinaiimbestigahan na rin ng Pangulo ang issue. Eto na, Monica, Lunes na Lunes ay at least may good news ngayong Lunes, ha? Oo. Akala ko yung good news yung suspension. Hindi po good news yun. Hindi. Nakakagulat yun. Hindi yun. Galing sa breaking news. Oo. Yung kasing bago yung good news. Yung kanina kasi may nagpa-press con sa sa may UP na isang di umano ay whistleblower sa mga aligasyon ng korupsyon sa LTFRB. Then after nun, pinatawag daw sa Malacanang. At eto na nga, nagkaroon na tayo. May immediate action na agad pa habang iniimbestigahan pa lang naman. Ay, Sino kaya ang abangan natin, sino muna ang magiging OIC
Yun. no, habang may suspension na naipataw. Pero yung sinasabi kong good news, Ay, ito na totoong good news. Oo, oo. at least ngayon, malaki yung rollback. Yun nga, nung binasa ko siya kanina, talagang kulang na lang, magtatalon ako. Dahil, kasi kung matatandaan mo, nag-rollback tayo, last week din ba yun? Yung nag-rollback tayo, pero kasi actually, sentimos lang. pangatlong rollback na to, after nung Sunod-sunod. 11 beses na price hike. Correct. Pero kasi yung mga naunang rollback, hindi mo masyadong maramdaman. 50 centimos, ganun lang. Oo, konti-konti. Pero ito na nga next week, tulad ng sinabi mo, ramdam natin yan. Kasi gasolina, ikaw, gasolina gamit mo, 3 Hindi, pesos. diesel ako eh. Diesel, Diesel. 245. Yes, nasa per mahigit liter. 2,000. Depende pa yan sa depende pa kung saan ka minsan nagpapakarga ng gasolina or na diesel in that case. Pero yan po yung average, yung ine-expect natin. 245 sa diesel, no? 305 sa gasoline at ano ba ito? 305 Kerosene. din. Kerosene. Ayan. 305, malaki-laki yan. Tapos yung isa pang good news, yung, siyempre, bare months, maraming nangangailangan ng panggastos. Tama. Yung November, December na libreng sakay, malaking tipid yun. Oo, ramdam ng mga kababayan natin yan. O, ito Lalong na. naghihigpit sa O, ito na. Ang hinihintay po ng ating mga kausisero. Sabi ni It's Me, Ness. Kaugnay ito sa libreng sakay. Wow! Malaking tulong sa mamamayan ang libreng sakay at makatipid na ako sa pamasahe. Watching from Hong Kong. Oo. Kasi kanina lang, di ba, pinag-uusapan natin, magkano na ba ang minimum? Di ba, tinanong kita, nasa 13? Sabi 13 yung traditional na jeep. Traditional na jeep. Ayan, Oo. doon sa modern jeep, magkano na siya ngayon? 15 pesos yun. 15 pesos. Minimum yun. Kumbaga, yung pinakamalapit na distansya, di ba? O, ito naman sabi ni Israel conflict. Sabi sa Israel conflict, sorry. Sabi po ni Net Pangilinan doon sa nangyayaring conflict nga sa Israel, praying for safety sa lahat ng kababayan natin sa Israel. Ayan, kaisa nyo po kami sa pananalangin sa kaligtasan ng ating mga kababayan dyan sa Israel. Ito naman po, sabi ni Linda Tavas, kaugnay ito sa data leak. Mahirap yan. Dami na ngang ghost patients. Kaya dapat pag-ingatan ng gobyerno ang cyber attacks na ganyan. Totoo naman yan. So, ito na ang hinihintay ng ating mga kababayan, ang ating pag-shoutout sa mga nakiusi sa atin. Unahin na po natin sina Ariel Monteros, John Miskimins, Richard Ariston. At shoutout din at sa pagbati na magandang hapon kay Chris Ramirez, kay Rolando Mercado at kay June. So wala yung katukayo mo. Ikaw naman ang pumalit. Shoutout kay June Manakil. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Salamat din, Bernard, sa pagsama sa atin. At magkita-kita po tayo muli hanggang bukas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 18, na nagsasabi, At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayong makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.